beautiful business-minded people! Welcome po sa ating exciting episode of our Meet My Client series. So anak, ito ba ang dialogue natin? No, sinasabi ba natin na nag-import po ako ng products noon, tapos pagdating dito sa Pilipinas, biglang ang laki ng binabayaran ko. Tapos napaisip ako, tama ba talaga to? Sabi kasi ng broker ko, normal lang daw yon. Pero habang nagbabayad ako, hindi ko maiwasang magtanong na, tama ba talaga ang computation nito? O baka sobra na ang binabayaran ko? May narinig pa ako noon, no? Sabi is, Ma'am, pwede naman nating pababain yan. Lalo akong nalito. Legal ba yon? Paano kung magka-problema ako? Paano kung penalty pa ang negosyo ko? So, nag-import ka, nagbayad ka, pero hindi mo talaga alam kung tama ba yung binayaran mo, no? So, at ang mas nakakatakot, minsan hindi mo malalaman na may problema na pala hanggang dumating na ang audit, penalty or demand letter. And what if I told you na maraming business owners are either overpaying or underpaying taxes? Yan ang natutunan ko dito sa ating guest today. Kasi today we will discover the answer to the question na are you overpaying duties and taxes without knowing it? Meron tayong very special guest who will help us understand what every importer should know so that we can protect our business, we can avoid yung mga napakamahal na mistakes, and we can stay compliant the right way. Before anything else, anak, gusto ko lang balikan natin yung last episode with Coach Romel. Nandito ba kayo noon, no? Si Coach Romel ay napakagaling niya sa sales at ang tinuro niya sa atin is that closing a sale is not about pushing. It's about understanding. At meron akong nabasang takeaway from one of our participants last meeting, no, last Tuesday, na talagang tumatak sa akin. At it came from Irma Larona. Sabi niya, customer ang bida. Yan, no? Tatlong words lang yan, anak, no? Pero ang lalim ng ibig sabihin nito. And since na-mention ni Irma na customer ang bida when it comes to sales, dapat si customer din ang bida sa ating mga importing decisions, di ba? Kaya, as we go deeper, ito exactly ang ating salamin. Maraming first time lang ako na na-meet ngayon, kaya konting intro lang po. Ako po ay si Mami Negosyo or Mami N for short. I've been in business for more than 40 years na po. Naging Chowking franchisee po ako ng 18 long years at STI College licensee for 28 years. Marami pa rin po akong naumpisahan na negosyo, marami rin akong nasara, at ang dami kong lessons na natutunan. And now that I am retired at 71 years old, I am a mentor helping entrepreneurs like you grow easier and faster. Yan. At dahil doon, marami akong videos and posts na ginagawa araw-araw para sa inyo for free. Lahat ng kaalaman ko gusto kong ma-share sa inyo at nag-i-invite pa ako every Tuesday ng mga experts tulad ng guest natin ngayon dahil gusto kong matutunan itong mga educational topics. Kaya ako nagtatanong kasi gusto ko ring matuto na tulad ninyo. No? Gusto kong malaman tong mga topics na makakatulong sa ating mga businesses. Kaya to keep updated para alam nyo kung ano ang mga topics at kung sino-sino ang mga guests, sign up na dito sa maminegosyo.com. That is my website, maminegosyo.com, and once you sign up, you will get the starter kit and you will also get our emails. Malalaman nyo kung ano yung mga ganap sa mga ginagawa ni Mami N at ang aking team. Okay, so I'm actually very, very excited sa guest natin today, no? At ang reason kung bakit pinili ko ang topic na to, kasi maraming mga business owners ang nagtatanong sa akin, Mami N, paano bang mag-import? Maraming gustong mag-import para mapalago nila yung kanilang mga business. Naghahanap sila ng mga supplier. Handa na actually yung mga products na identify nila na gusto nilang i-import. Meron na silang supplier. Handa na silang mag-invest. Pero pagdating sa customs, duties, and taxes, doon na nagsisimula ang mga tanong nila. And when I learned more about what our guest does, no, kasi naging client ko siya sa isa sa aking mga courses, at tuwan-tuwa ako dahil natuto ako sa kanya. Sinabi ko sa sarili ko, ito ang kailangan marinig ng aking mga business owners na every Tuesday na nandito sa ating Facebook Live. Kaya, anak, let us welcome my coaching client, one of the favorite people that I have met last year and this year, si Miss Emelita
Cartoneros Ravelo. Yan. So, gusto mo bang tawagin kitang Emelita or Milet Ay, na? Milet na lang po, Mami N. Good afternoon po. Milet, welcome. Thank you, Mami N, for the generous introduction. Yeah. So, wala pa nga akong sinabi. Sinabi ko kaya ikaw ang mag-i-introduce. So before we dive into today's topic, ang dami mo nang na-share sa akin, pero gusto kong i-share mo muna sa ating mga nanonood a bit about yourself. Sino ba si Milet Ravelo? What do you do? And why are you so passionate about helping business owners import the right way? Okay, good afternoon, Mami N, and to all your viewers, sa inyong mga followers na 1 million plus. So it's really an honor and a privilege to be here, to be interviewed by you, and to be listened by business owners and other professionals po. No? So I am Emelita Cartoneros Ravelo. You can call me Milet, a professional customs broker for almost 4 decades. Kita-kita naman, Mami N, sa aking ang bata. So I started my career right after graduation po. As in ngayon, graduation, kinabukasan, I work in a customs brokerage of my professor. And then after a few months, I work in a trading company. And then I joined Association of Philippine Exporters that they operated a customs banded warehouse for exporters. Duty and tax-free po ang mga importation ng naka-banded warehouse. And then, I landed a corporate job and I stayed there. I worked there for almost 20 years. So from tariff analyst to logistics staff to purchasing officer, anything about logistics po. So, nadaanan ko po lahat until I became head of the international services for packaging. And then in 2008, because my children were growing, I availed of the early retirement. Aside from taking care of my children, so sabi ko, I need, of course, an income. So I put up my customs brokerage po. So it's the Ravelo Logistics nga po. It's a compliance-based customs brokerage that helps industrial importers to import safely and securely, to have a smooth processing with the Bureau of Customs, compliant po, and without the unnecessary cost and other penalties. Ang parang mantra ko po kasi dito sa aking kumpanya is we prioritize compliance over compromise. So we deliberately avoid hidden transactions and undeclared transactions because dito po kasi nanggagaling po yung mga compromise. So we have been in the business for 18 years and we thank God for that. Okay, thank you so much, no? Thank you so much. Napaka-exciting naman ng iyong career, no? Puro talagang tuloy-tuloy. Talagang diyan ka talaga papunta because the goal, siguro yan, mission in life mo talaga is to be able to help us. So, importante talagang malaman natin ang kung paanong pag-import. Kasi ang tamang pag-import, sabi nga ni Miss Milet, no? Compliance over compromise. Kasi ang alam natin pag nag-import, compromise talaga. Hindi pala. Sa kanya ko lang ito natutunan na meron palang way na compliance and kuminsan, no? Actually sa madalas, ang pag-comply ay mas nakakamura tayo kaysa sa compromise. No? Hindi natin alam yan eh. So, ang pag-i-import ay hindi lang tungkol sa pagbabayad ng tamang halaga, and it is really good to have someone like Miss Milet who can teach us exactly how to import the right way. Yan. Intro pa lang ng ating guest, ha? Marami na tayong napupulot na lesson, no? Hindi natin alam yan na naririnig natin yung mga words na nakakatakot tulad ng tariff, customs, brokerage. Nako, noon, takot na takot ako dyan sa mga words na yan kasi hindi ko maintindihan, no? Pero one day, umupo kami ni Miss Milet, sabi ko, sige nga, paki-explain mo nga sa akin yan over lunch. And doon ko naintindihan, ganito pala. No, kaya I'm so happy that all of you are here para matutunan natin yung tamang way na kung paanong pag-import. So okay, hindi ko na patatagalin to. Alam ko excited na kayo. So first question, Miss Milet, yung mga maliliit na business owner na tulad namin, paano ba naming malalaman kung kami ay nag-overpay na ng duties and taxes? Kasi usually pag sinabing ito yung babayaran, bayad lang kami, no? Especially if we are trusting someone else to handle it. How do we know? Yan. Thank you, Mami N, for that question. So, it's a common question po talaga kasi
normally yung nag-i-import po, walang ideya. So parang nagtitiwala lang siya dun sa service provider niya. For a business owner or kung personal importation yan, for you to know kung nag-overpay ka pa or what, so yung resibo po, mga resibo. So lahat po ng transaction kasi dapat may resibo kasi yun po yung ebidensya eh. So kung may resibo sa customs po yan, magkano binayaran mong duties and taxes. Kung wala naman po, yung 10,000 below na worth na importation, wala po yung duties and taxes. That is under de minimis po. Dumami po kasi yan nung pandemic, yung nag-i-import ng mga tao ng kung ano-ano, yung sa online po. Basta 10,000 below, that is free yung duties and taxes. But above that, meron pong duties and taxes. So may binabayaran din po yan. Halimbawa, kung air freight po yan, may storage po yan na binabayaran. So madami pong klase ng resibo. So yan po yan. So ang importante po talaga yung transparency ng iyong provider, kung sino man po siya. Kasi doon po talaga lahat nakikita. So ang tawag po namin dyan, yung aside from the import entry, yun pong resibo. Yung import entry po kasi meron yung HS code po, yung taripa na tinatawag. Yun po yun, kasi iba-iba po ang taripa ng bawat item. So may invoice ka, ikaw ang importer. So, kinukompute po yan ng customs broker. So, kaya mahirap po talaga kung sasabihin lang na 50,000 yan. Yan na yun lahat. So, kanino po napunta yung 50,000? Yun po yun. Kasi marami po yung parang distribution. So, yun po in general. So, paano mo masasabi na mahal ba or mura ba yung binayad mo kung hindi mo naman alam kung kaninong parties napunta? Kasi marami pong parties sa international trade. So, yun po. So, kailangan Opo. ang binabayaran namin ay may resibo. Opo. Dahil yun ang signal kung tama ba yung binabayaran nating duties and taxes. Yes po. Doon po makikita sa assessment ng customs po yun. Okay, so hindi pwedeng basta meron ka lang binayaran na walang papel. So, narinig natin yon, anak ha, kung walang resibo, ibig sabihin may signal tayo na meron tayong binayaran na hindi dapat bayaran. So Miss Milet, ang galing ng answer no sa first one. At ngayon ko lang nalaman na 10,000 and below, pag nagpapasok pala tayo ng 10,000 pesos and below, wala palang babayaran yan. At least now we know. Okay, question number 2. Ano yung pinaka-common na mga importing mistakes na nangyayari na ang mga business owners ay nakakabayad ng more than yung kailangan nilang bayaran? Number 1 po dyan, Mami N, kasi nga po, yung aming trabaho ay correct computation of duties and taxes. So, we ensure na tama po yung taripa. So, kung hindi po yung tama yung taripa, halimbawa, nag-import ka ng item na spare parts, ang deklarasyon ng iba ay 1, 0 naman talaga yon. Kasi po, ang customs broker, meron po kaming interpretative rules of classification, yung GRI na tinatawag po. So, kung hindi mo alam yung HS code at taripa ng item mo, doon na po yun, yung mga mistakes po pumapasok. Baka nag-overpayment ka or nag-underpayment ka. So, kung pag underpayment ka, may penalty po yun. Depende po sa range ng iyong difference. So, yung mga incomplete po at inaccurate documents, so mismatch po kasi siya. So, sa customs po kasi may manifest. Minsan nga po na parang nai-stress kami kasi yung barangay, parang nawala lang yung barangay, nawala lang yung avenue, parang gusto na ipa-amend po sa amin yun. So, parang minsan hindi na logical. So, yun po yun. Dapat match lahat po ng documents. So, parang sa bangko po yan, pag mag-open ka ng letter of credit, mina-match po kasi talaga. Pag hindi match, may discrepancy na po yan. Ano yung invoice number, magkano, ano yung mga Incoterms. So, yung iba pa po mga mistakes, yung katulad po yung mga nag-inquire sa akin na naka-courier siya, yung mga halimbawa less than 10,000 or kahit more. Wala pong mga import permit or clearance. So, parang nung nauso po kasi yung online, nag-import sila ng makeup or pabango na sinasabi nila, samples na naman, mura. Pero regulated po kasi yung item. So, dumadaan po ng FDA yan. So, kukuha ka pa po ng clearance sa FDA. So, syempre po, pagdating sa customs, wala kang clearance, wala kang permit halimbawa, i-hold po talaga nila yan.
So you cannot release the shipment kung wala po yung mga permit na yan. And then kung undervalue rin po yung shipment mo, kasi may database po si customs na nakikita niya kung within the parang benchmark ka or the reference value. So if customs question your value as an importer, ready ka po dapat to provide the PO, the proof of payment para compliant ka talaga. Kasi pag hindi ka nag-provide po ng mga documents na yan, malamang po ma-upgrade ka. So pag na-upgrade ka, magbabayad ka po ng mas mataas na duties and taxes. So, medyo nalilito na ako dahil nano-nosebleed na ako. Ewan ko kung Opo, medyo technical po kasi mami, pasensya na po. Opo. Kung yung mga nanonood ay naintindihan, pero gusto ko magtanong ng questions, Miss Milet. First of all, kanina ka pa nagsasabi ng taripa. Ano bang taripa? Yung taripa po kasi, bawat item po kasi, bawat item po kasi na ini-import, may corresponding rate of duty. May HS code. Yung HS code po yan is, for ASEAN, it's 6 to 8 digit po. Meron po kaming libro dyan, yung harmonized, yung tinatawag naming AHTN. So, kung wala pa kayong libro niya yan, pwede niyo rin pong i-research yung tariff finder. So makikita nyo yan, lalo na po ngayon, naka-AI na po tayo, Mami, So pwede mo research na HS code of bearing, mag-import ka ng bearing. Lalabas po yan, 8482. So, so bearing siya, meron siyang corresponding code po, HS code. Tariff, yun yung code. HS code na may corresponding rate of duty. May rate of duty. Sasabihin ilang percent dapat ang babayaran. Halimbawa 1% po. Okay, got it. Yan po yung magiging basis ng computation ng duties and taxes. Kasi ang duties and taxes po, di ba, kung ano man yung rate of duty mo, for example, yung CIF value mo, yun yung dutiable value na tinatawag namin, times 1%, that is your customs duty. And then may component pa po ng VAT. So yun po yun yung duties and taxes po. Okay, so yun ang nagets ko sa sinabi mo is ang isang common mistake ay mali yung tariff code na nilalagay. Mali yung kanilang duties na number na nakalagay. Kaya mali yung computation, mali yung classification. Okay, yung sinasabi mong match at hindi lang yun ang match, dapat lahat detalye, pati yung address, pati yung house number, pati yung barangay dapat naka-match, no? Yan. And meron din palang mga bagay-bagay na hindi basta-basta pwedeng i-import kahit na less than 10,000. Yes, kailangan permit, lalo na yung sinabi nyo dadaan sa FDA. Opo. How will we know that? Pwedeng ma-check na lang yan sa AI. Tanungin sa Google na kung meron ba tong FDA. Yes po. Ngayon po, sa AI, nakikita na po yan. Okay. But it's not, of course, 100% accurate po, Mami. And so, we need to double-check pa rin. But it has become easier na rin compared nung panahon namin na talagang kailangan pupunta kami sa customs, sa isang agency, magtatanong po talaga. Okay. Alright. Okay, move na tayo sa ating next question sa ating guest, no? Miss Milet, maraming business owners na nag-a-assign lang ng isang empleyado o kaya staff na mag-handle ng kanilang importing at customs paperwork. So, ano kaya pwedeng mangyari kung ang taong in charge ay mali? At anong klaseng tao kaya ang dapat na hanapin ng business owner para pwede nilang pagkatiwalaan yung taong mag-handle ng kanilang mga importations? Thank you, Mami Ann, for that question. So, maganda po talaga na hanggat maaari ang importer ay may staff na BS Customs Administration. Baka hindi lang po kayo familiar dyan sa course na yan. Yan po yung kami po yan na nag-board exam after the 4-year course. So, BS Customs Administration po. Kung hindi man po siya broker, okay lang po. Kung hindi siya licensed, at least knowledgeable siya. Kasi when it comes to documents, yung mga terms po, mga technical terms, what is a bill of lading, what is letter of credit, what is yung mga mode of payment ng shipment. So, technical po talaga. So, kung business course lang yung kukunin na graduate, I hope may experience po siya into import-export po. So, yung like ako po, I work in a multinational company, yung kanina po for 20 years. So, kumuha po yung korporasyon na yon ng mga licensed customs broker.
to check yung papers, yung computation, to ensure na tama po yung mga declaration namin sa customs to avoid underpayment, overpayment. So meron pa po kaming mga accredited customs brokers na to do the facilitation, yung mga errands po. Kasi noon talagang face-to-face po lahat yan, tinatakbo po talaga yan. So yun po yung kanila. So parang dalawang brokers po ang nagtutulungan. So I work not as a customs broker of the company, but part of the compliance team na rin to ensure nga po na tama. So aside from that, yung mga skills po na dapat yung narunong po mag-prioritize. Kasi ang trabaho, minsan akala mo kukunti lang ang shipment mo, biglang dadami po. So may time management, yung keen po sa details. So critical and analytical thinking po, ma'am, organize sa mga documents, mahirap po yung sabog-sabog. Baka po mag-switching ang mga dokumento. And of course, proactive po, may planning kasi kung dumating po yung shipment nung isang araw pa, magkano na po ang nag-i-incur na storage niyan, especially for air freight. Ang air freight po kasi once the shipment arrive, tumakbo na po ang metro niya. Kahit po kagabi pa dumating, day 1 na po yan. Day 2 na po tayo ngayon sa air freight. So, medyo mataas po yung aming stress level ng ganitong trabaho. So, we must learn how to manage our stress, handle our pressure, to avoid po yung mga interdepartment na parang sisihan or lack of coordination po. And of course, dapat problem solver ka kasi madami pong anything can happen along the way sa shipment mo na minsan akala mo lahat na check mo or minsan may bigla lang pong bubulaga sa'yo. Like markings po, Mami N. Marking duty is 5%. 5%. Di ba? Halimbawa, kanina po, 1% lang yung duty ng bearing. Yung item mo po upon examination ay walang marking or kung i-release mo na, wala pong marking, wala pong country of origin. So that is 5% marking duty. So imagine may 1% ka na binayaran, meron ka pang 5% na marking duty. That is penalty po. Kung wala pong country of origin yung box mo. So kailangan po meron pong country of origin. So last but not the least, trustworthy po. Kasi yung data po, ang dami pong data na pumapasok sa amin. So baka may siniservisyohan din kaming magkakakompetensya. So hindi po namin dapat i-reveal ang mga HS code, ang mga value. Kasi po, ano po yan strategy. It's a trade strategy na po yan. So hindi po namin yan pwedeng sabihin kung kani-kanino. May kanya-kanya po kasing pag-a-analyze ng HS code. Like kung, halimbawa nga po kanina, nabanggit ko na kung yung broker na yan ay 1%, baka 0 po yan sa akin. Depende po sa pag-a-analyze namin kung saan talaga siya papasok yung item po. So trustworthy sa documents, tsaka po sa money matters. Kasi madami rin pong pera na dumadaan sa aming mga kamay na hindi naman po amin kasi binabayad din po namin yon. So ang broker po kasi parang nakasanayan na mag-abono, mag-advance. Kasi nga po gusto mabilis ang kargamento. So sabihin, paluwalan mo muna yan, yung pambayad sa shipping line, pambayad sa forwarder. So yun po. Yun po yung mga traits na dapat po natin siguro hanapin sa i-hire nating employee. Ay, hindi lang employee, even sa sa yung partner po. Sa partner po, trade partner. Yun lang actually yung word ang nakita ko na sabi, ay hindi pala talaga basta-basta ito. Kailangan talagang partnership talaga. Yes po. Yes. Yeah, ang galing-galing, no? Kasi ang dami palang hanapin, no? Lalo na yung mga documents. So, importante pala na hindi lang file ng file. Dapat yung file natin ay napaka-kompleto. Maayos po. Yes, maayos, no? So, imagine, organize. Ang hirap. Ang tagal ko nang nag-hire ng empleyado, no? Hindi lang nga ako nag-hire ng customs customs graduate. Itong organized na may critical thinking, merong planning skills, problem solver, at saka mabilis kumilos, no? Yung talagang siya yung mismo may kusa, hindi yung pupukpukin mo pa bago kumilos. Medyo challenge talaga yan, di ba? Pinag-usapan natin ang pera ng ating negosyo, no? So I have something for you just for watching now, for watching today. Meron akong ginawang etong ebook na to. May sinulat akong ebook na Simple Money Habits.
10 ways to help you grow your small business with confidence. It's a simple, practical na guide para matulungan tayo na bumuo ng tamang money habit sa ating mga business kahit na bago pa lang tayong nagsisimula. So just for today, until tonight lang, midnight, we will give it at $199. Okay, bukas babalik na sa regular pricing. Yan ang regalo for you since you are here. Okay? So the link is in the comment section again, no? If you are interested to manage your money better. Eto, last question ko na to. Miss Millet, some customs brokers ang pangako nila ay sila yung magbababa ng duties and taxes. Yan, ayokong itanong ito pero tatanong ko na lang, no? Ano pa talagang nangyayari behind the scenes? And why should business owners be careful? Baka magalit sa atin yung iba na may mga racket na ganyan. Yes po. Okay lang malaman din nila, di ba? Opo. So thank you for that brave question, Mami El. I hope I will be able to answer it, no? So kami po ay professional customs brokers. We are not fixers. Kaya lang, minsan, we're working with the Bureau of Customs na alam naman nating tainted. Parang naano na rin kami, na parang nare-red tag na parang kami ay fixers. Hindi po kami fixers kasi nga po, nag-aral naman po kami ng Customs Administration and International Law. So, but during the practice po kasi talaga, marami pong nag-aalok. Minsan hindi mo naman alam na customs broker talaga. Baka customs rep lang, nagka-experience sa isang brokerage for the longest time and then nagpapapirma kung saan-saan. So yun nga po yung nagkaka-issue sa mga hearing sa Senado about smuggling. Importante po na yung tamang broker po ang maanuhan natin, mapagtanungan. So pwede naman tayong mag-inquire sa customs kung sino yung mga accredited customs broker para hindi po tayo lumayo or parang mapahamak. Ganyan po. So, marami po tayong nakikita sa FB ads na mga per CBM or per container ba yan or whatever. Ako po personally, I don't do that. I don't accept yung mga per CBM or per container, per kilo. Kasi po, meron na po kaming yung RA 9280 po namin sa Customs Brokers Act of 2004. Pinagbabawal na po yung mga package deal. Even nga po yung pag-aabono namin. Kasi nawala po yung tinatawag na level playing field ng profession. Kasi po, marami nga po kumukuha ng aming profession na nagpapanggap na broker. Kasi iniisip nila maraming pera, kami daw ay mga big time, parang ganun po. So, yun po. Marami nag-o-offer ng all-in. So, wala nga po yung transparency, wala nga po yung resibo. So, yan ang challenge po talaga. Minsan, sa kagustuhan ng broker din siguro, kahit legitimate na customs broker na to get the client, dahil nga po pababaan, ang trend, parang ganyan po. So, inaano na niya, parang pinapackage na niya. So, ako po, hindi po ako nagpa-package. Parang nag-inquire po sa akin kasi pwede niya sabihin na ang taas naman ng rate mo. Kasi ako, binibreakdown ko po lahat pag nagpa-quote. Bali, magbibigay siya sa akin ng invoice niya, pro forma invoice or quote from the supplier po sa origin. And then, kukumputan ko po yun. Kasi aalamin ko kung air freight ba ito, sea freight, containerized, how many containers. Lahat po ng detalye, ipapakita ko po. So, para po transparent tayo. So, kung kanino po talaga napunta yun. Kasi sa FB po, may mga ads nga po na ganyan, which also affects our profession. Kung nag-undervalue po ang isang tao sa kanyang deklarasyon, nagkakaroon din po ng injury yun sa amin as professional. Kasi po, parang in-undervalue mo rin yung professional fee namin. Kasi nakabase po yung aming fee doon po sa value ng shipment. So kung ang shipment mo ay 50 million, ang laki po ng risk sa akin ng broker para i-release yan. I want to ensure that your cargo worth 50 million will not be damaged, will not be held by customs kasi kulang dokumento or whatever discrepancy. Lahat po yung responsibilidad ko at kung ano po yung agreement natin regarding delivery. So, yun po yun. Mahirap po kung hindi transparent ang broker kasi yung integrity rin po. Wow. Parang ano pala yan, parang pagpapatayo ng bahay, Yes po. Hindi qualified yung taong hinire mo basta meron lang experience na pagpatayo ng bahay, nagtayo ng bahay, tapos konting earthquake lang nakita naman natin na talagang
babagsak at babagsak, no? At the end, kawawa din, tayo rin ang kawawa, no? Same with ano din pala yan, no? Importation. You need to know the right things to do para walang bulilyaso. Yes Okay? po. You want to ensure that you are doing the right thing kasi importante na compliant tayo or else babalikan. Pwede tayong balikan, di ba? At lalong matakot yun kasi pag binalikan tayo, kung magkano na lang ang hingin nila, dapat nating bayaran, di ba? Kaya the letter E is the last letter, mga anak, no? Letter E for ensure. Let us ensure that we are doing the right thing. We are compliant with whatever it is that we are supposed to do sa pag-import at hindi basta-basta lang na makikinig tayo kung kani-kanino. Tulad nga ng, sabi ko nga, parang pagpapatayo ng building, nakakatakot. Oh my God, so scary. Okay, so that's why we'd like to protect our businesses, no? So, and we don't want to stop learning. Kaya ito yung goal ko actually every Tuesday sa ating Zoom and Facebook Live. Itong mga special guests natin, may mga tinuturo sila. May mga tinuturo sila na talagang nag-educate sa atin. Kasi otherwise, hindi natin alam kung sinong tatanungin natin kung minsan. No? So, before I continue, probably I'd like to handle one question kasi ang dami ko nang nakikitang questions dito. Lali Simon says, meron po bang ginagamit na template computing the landed cost and yung income? Doon po kami po mga customs brokers, meron na po kami yung template, either Excel, kung ano-anong format po. Kasi depende pa rin po sa item. Like yung, may mga items na may additional duty pa po, yung mga safeguard duty. So in the past, yung mga cement, ganyan, may mga safeguard duty. There was a time na yung resin, may safeguard duty rin po. So aside from customs duty, may safeguard duty pa. And then yung VAT po, may mga excise tax pa po yung ibang items like yung mga grease and lubricants, yung mga, may iba't ibang klase pa po, yung cigarettes and alcohol, yung mga excise tax. So but the normal po is customs duty lang tsaka VAT. So syempre po, sa amin po kasi yan na data at template na hindi rin po namin kani-kanino sinishare kasi po yung tariff nga po. So at may mga nagbabago rin po doon na mga charges. So it keeps on updating. But yung pong dinevelop namin na website, pinalalagyan ko po ng ganon. Yung parang estimated duties and taxes. Ang customs po, gumawa na rin yan sa website nila. Yung parang calculator po. There was a time, Mami En, na parang naging controversial pa nga yung isang celebrity dahil nga sinasabi niya na ganito lang yung lumabas sa calculator ng customs Bakit pagdating mo sa actual, iba na yung binayaran? So maganda po talaga yung consult with a customs broker para malaman mo magkano talaga yung i-incur mo mga charges. At kung may ma-miss ka man, sasabihin din namin sa'yo na ito, i-input mo, ganito, marami pa. Para makita mo talaga yung total landed cost mo po. Yan, no? Sana nakatulong sa'yo, Lali, ha? Ako talagang kung hindi ko expertise, I will trust the experts to do it for me. Kahit na magbayad tayo ng konting mahal, kesa naman we try to figure it out. Yung oras natin as business owner na mag-iisip tayo tungkol dyan na hindi naman natin alam, no? Mas masasayang. Gamitin na lang natin yung time natin at yung ating energy sa pagpalago ng ating negosyo. And let the experts do what they do best. Yan. No? Okay, eto magandang question to. Si Gerald ako, sabi niya, nagkalat ang mga forwarders from China to the Philippines. How do we spot red flags? Ayun nga po, Mami En, yung sinabi ko sa'yo kanina na actually mga freight forwarders po kasi sila. Ang mga freight forwarders mo po ay meron silang registration sa DTI. So DTI po ang nagre-regulate sa kanila. So yung mga freight forwarders, meron po silang signing broker or merong customs broker dun sa loob. So yung ginagawa po ngayon na nakikita natin na per CBM or per container, yan po yung may mga nag-inquire din sa akin na pinupuno nila yung container na iba-iba ang may-ari. That is consolidation. So, syempre po, ang objective, makatipid naman si business owners. Right. Pero, may nakakapag-feedback po sa akin na wala po silang binibigay na resibo. Kasi nga po, sa China raw po ang resibo. Ang ano po kasi, ang totoong process po kasi, yung tamang proseso po,
Yung container po, di ba, iba-iba po ang may-ari niyan. So, naka-house bill of lading po yan. So, pag nilabas ng freight forwarder yung isang container na iba-iba ang may-ari, ita-transfer po yan sa isang customs registered na warehouse outside the Bureau of Customs. Pero under the supervision of the Bureau of Customs. Doon po yun ini-strip isa-isa. So, halimbawa po sa isang container, isang paleta lang ang sayo. So, may corresponding import entry po iyon. Para lang sayo. At yung duties and taxes na yun, para lang din sayo. So, kung ang isang container, 10 po ang may-ari nun, 10 po ang papasok sa customs. Pero sa pagkakaalam ko po, doon sa mga freight forwarders po na yan, may isa lang po na importer. So, hindi na nagkikarry ng mga iba't ibang items po. So, I could not elaborate further kasi hindi ako rin po freight forwarder. So, hindi ko alam kung ano talaga exactly yung ginagawa nila. But we encourage, but parang inaano rin po namin ng Bureau of Customs and other government agencies to look into the matter na flooded na po kasi eh. So, kung compliant po ba talaga or ethical. Yeah. So, yun po yun. Oo, kasi kung minsan, no, let's say, yung sa akin, maliit lang dapat ang bayaran ko. Porque napasama ako doon sa malaki, di parang lahat tayo pare-pareho yung babayaran natin. Hindi na pala ako doon, ano. Mas swerte kung ako ay napasama doon sa mga mas mura, pati ako napamura. Yan. Tsaka madagdag ko lang din po, Ma'am, since wala po yung resibo, so kung if you're a compliant business owner, yung mga VAT po noon, hindi mo rin maire-report sa BIR. So, diba po, ang VAT is input tax. So, paano na po yun? Sayang na. Opo. Hindi mo mapapakinabangan. Opo. Yeah. No, so I hope it is no. So ang sagot doon, Gerald, no, paano mo malalaman yung mga red flags? Again, resibo uli ang titingnan mo, no, kung kasama ba yung binayaran mo ba ay may resibo o wala. Yun ang red flags. At kung minsan lalo tayong napapahamak instead na nakaka-save tayo, kala natin porque ganoon, no, yung per container nakaka-save tayo. Kaya we just really need to be sure of what we're doing. Si Carissa May Collis naman, sabi, yan po ba ang sinasabing SAD document, SAD, yung resibo? Hindi po. Yan po ay ang import entry, single administrative document. Yan po yung nilalodge namin sa system. Kung ano po yung mga pinasok namin na details about your importation. Nandiyan po yung computation ng duties and taxes. So yan po yung dumadaan sa examiner, sa appraiser, kung tama yung deklarasyon namin. So, yan po yon. And then may resibo pa po yan once na in-assess. Halimbawa, 10,000 ang duties and taxes. So, ide-debit po yan sa account ng importer. Okay. So, I hope you are learning, no? Ang dami kong mga terms kasi hindi naman ako importer. So, ang dami kong mga terms na naririnig ngayon lang. I hope it's making sense to you. Kasi now, I'm really learning a lot. Nakakatuwa itong episode natin. So, kaya, alam mo ba na more than 1 year na tong ating Facebook Live interviews every Tuesday over Zoom. No, nung nag-umpisa kami nito, no, 50 lang ang followers namin sa Facebook. Ngayon, ang dami na natin, more than 1 million na tayo sa ating Facebook at ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, even if this is your first time to see us. Kaya, meron din kaming maraming mga long videos sa ating YouTube channel. Sa dinami-dami ng ini-interview ko every week, tapos meron pa akong mga teaching videos na libre, nasa ating YouTube channels din yon, no? Kaya, if you want to learn, I hope you are learning actually from all of this, no? Pwede niyong balikan yung mga dati nating episode, lahat naman ng mga guest ko ay maraming tinuturo. So, you can actually go back and watch them. Yan. So, join kayo, no? Sign up sa ating YouTube channel. Marami tayong mga short videos at long videos. So, the last time na nag-check ako, siguro a few months ago, meron na pala kaming 4,000 videos sa YouTube channel namin, Miss Millet. Hindi ko napansin ito. Ginagawa. Basta araw-araw masipag lang akong gumawa ng video kasi lahat ng mga pwede kong ituro, lahat ng nasa loob ng utak ko gusto kong ma-share para mas maraming matututo at hindi na nila pagdadaanan yung hirap na pinagdaanan ko, no? Yeah, no? Ang advice ko, anak, no, instead of just watching Netflix, I enjoy watching Netflix, no? Pero instead of watching Netflix the whole night, baka pwede namang 15 minutes a day, subscribe to our YouTube channel para mapanood ninyo yung mga videos. I'm sure meron kayong mapupulot
na lesson. Ngayon nga, tingnan nyo, no? Every sentence, every word na lumabas sa bibig ni Miss Milet, it is educational. No? Sayang, kasi makakatulong sa negosyo natin. Okay. Eto, meron na tayong questions from Facebook. Alright? From J. Amea Trading. Ewan ko, hindi ko to masyadong maintindihan, pero baka alam mo to. Mas mura po ba pag per CBM lang ang deck? Anong deck? Ng bayad? Is this deck declaration? Yun nga po, Mami En. Thank you for that. So, balik po tayo doon sa per CBM. Yeah. Yung per CBM or per kilo, per container. Ang usually po, may mga gumagawa din naman talaga in reality ng mga customs broker dyan. But I don't do that, yung mga per CBM. So, paano malalaman talaga kung nakatipid ka kung wala kang ang resibo? So, doon po tayo sa step by step, yung tamang step po, para makita mo ano ba talaga ang mataas, ano mababa, ano mga options mo. Oo, baka hindi nga kailangan magbayad ng ganung kalaki, pero napasama ka doon sa CBM na medyo malaki ang ano, kaya mas malaki ang binayaran mo. Okay, so Genesis de Guzman, no? One of our biggest audience na mas malaki yung kanyang business is meron na daw, I have already handled the importation of approximately 50 times 40 HQ FCL shipments along with numerous LCL shipments. Di ko alam kung ano to, mas alam ko to. But none of it ever gave me a receipt since they informed me that the very first time that receipt was really not issued for these transactions. They are saying na ang issuance of receipt would increase the all-in price of what I am about to pay. So how to deal with these brokers as my FCL were like in hostage since they are already in the declared consignee on the BL, Form E, Shipper's Declaration, etc. Yan. Sense. I cannot make sense of all of these, but I'm sure you can answer this, Miss Milet. Opo. Unang-una po kasi, Mami En, if you're an importer, dapat po accredited ka sa Bureau of Customs. You're not using other accreditation. Ikaw po mismo, yung kumpanya mo, dapat accredited sa Bureau of Customs. Ngayon, kung matagal ka nang nagninegosyo, so sana po may sarili kang accreditation. Just like us, mga brokers, may sarili po kami accreditation aside from yung PRC license namin. That makes us unique professional. So yung pong iba pang trade partners ni customs, may accreditation lahat po yan, shipping lines, forwarders. So yun nga po, bakit po walang resibo? Kung ang pag-i-import, yung sinabi niya po na ilang containers po yun, kahit po isang container yan, may resibo po si shipping line. Halimbawa po yung China, yung isang shipping line ay nag-bill ng 80,000 for a 1x40 container. Hindi naman po sa broker na punta yon yung 80,000. Pwede namin paluwalan kung nagmamadali. Pero binayad po namin yon sa shipping line. Kung may babayaran pa kami ng mga port charges, yung arrastre wharfage sa pier, hindi rin po sa amin yon. Ang resibo po noon nakapangalan po sa importer. Pwede rin po namin paluwalan kung nagmamadali. Ganun po yung sistema. Pero hindi po namin charges yon. May sarili po kaming charges na yun naman ay i-resibo or i-bill namin. So, paano mo nga malalaman na mahal, whatever, nakatipid ka, wala ka naman pong resibo, wala kang import entry na i-match mo yung meron din po kasing ganyan na naka-package, naka-all-in, ipapakita sa'yo yung SAD, yung kanina po, yung import entry. So halimbawa, nagbayad po ng 50,000, so dinebit doon sa account ng importer, yung 50,000. Paano pa po yung iba, yung mga storage, magkano pa po yun? Wala nga po resibo. Yeah. Paano ma-audit po ng kumpanya kung siya ay nakatipid, naka-whatever? Wala po resibo. Lagi po yung resibo. Oo, kasi kuminsan ang hirap intindihin, kaya natatakot ang business owner na intindihin pa yung mga ayan. At kung magkano sabihin, sige na, basta importante dumating siya dito. Opo. Sinasabi ng ating guest ngayon ay baka lalo kayong napapamahal, hindi nyo lang alam. Kaya it's good to know. No? Kaya kung siguro, if you want, pa-compute natin kay Miss Milet at tingnan natin kung talagang nakatipid ba tayo o hindi. That's when you will be able to see. No? Kasi otherwise, kung puro naman mura lang talagang mas mura yung mga ganon, no? Yung mga per CBM, eh bakit nabubuhay pa tong sila Miss Milet? Diba? Merong mga people who realize na ay napapamahal pala ako, doon na lang ako sa kanila. Yon. Okay.
Miguel Chen is asking, is it okay to use consignee broker who give a package price? Ito na yung sinasabi mo kanina, ano? Consignee broker ba ang tawag doon? Meron po kasing ginagamit yung ibang companies na, I should say, dummy importer. Na, halimbawa, ako po, nag-import ako. Wala akong import accreditation. May nagsasuggest dyan na, sige, consolidate natin yung shipment mo. Gagamit sila ng dummy importer. So, hindi yung pangalan ng totoong importer ang naka-appear kasi nga po walang accreditation. So, may mga, I don't want to pass judgment on fellow customs broker, pero I also heard a lot na may mga customs brokers na para lumawak ang impluensya at siguro pati kita, pinasok na rin po nila yung sila po ay nagtayo na ng kumpanya para maging importer na rin po. Hindi naman kami pinagbabawalan na wala naman po sa batas na kami pagbawalan na magtayo ng, halimbawa po ako Mami N, gusto ko mapalago itong, nagsawa na ako sa pagiging broker lang, ganito. Gusto kong mag-import na rin. Nagtayo ako ng korporasyon, mag-import na rin. Pwede naman po. Basta lang hindi ko ipapagamit yung import accreditation ko sa iba. Kasi pag pinagamit mo po yun, ikaw po yung liable kung sino po yung naka-declare na importer. Yan, delikado, no? Opo. Okay. Lali Simon says, BOCR asking too much payment even though you have completed the necessary documents and permits. Depende po siguro sa nakita ng customs kung ano yung kasi po kami may self-assessment po kami as brokers. So base sa invoice, dideklara po namin yan kasi we're just basing our declaration on the invoice submitted to us. But then, ang customs po, syempre, i-check po nila kung tama po ba yung value mo per WTO valuation. So, may sinusunod po na ganyan. So, kung hindi mo masatisfy ang mga questions ni customs at hindi ka rin makapag-present ng mga required documents, yung mga hinihingi nila, most likely po talaga i-upgrade ka nila. Just like this one. Just like kung tanong ni Carissa May Collis, no? Sabi niya, bakit po tinatamaan pa rin ng Everest ang mga items kahit na nagpe-present ka na ng purchase order or sales contract? Tinataasan pa rin ni customs ang value. Opo, may ganyan din po talaga nangyayari. So kung gusto mo naman siyang may legal remedy naman yan. Kung gusto mo parang sa paniniwala talaga na importer ay tama naman yung value niya, wala siyang undervaluation, pwede mo naman po yung i-refute. May mga legal remedies. Although, syempre po sasabihin ng importer, nagmamadali na, ayaw po na yung mga protest pa, tentative assessment. So, depende pa rin po yan sa importer. Kung maliit lang naman po ang difference, I suggest bayaran na lang po. Parang tulong na rin natin sa gobyerno. Kasi lalo na po ngayon na ang duty naman mostly zero. So, ang effect is VAT. So, kung VAT naman at may input-output tax ka, mababawi mo rin po yun. So, ganun po ang ginagawa ng mga importers namin. Kung ayaw na nilang ma-hassle, sige na, bayaran ko na lang yan kasi VAT lang naman yung effect. So, ito naman kay Genesis de Guzman. If a product appears to fall under two different HS code, what is the proper procedure under the general rules of interpretation to determine the correct classification and which code should be used for declaration? Totoo ba daw na ang duties and taxes may differ between regions such as Visayas and Manila or tariff rates standardized nationwide? May iba po kasi ang ginagawa sa South, pinapabagsak ang container, then via land na lang papuntang Luzon. Sige po, Mami, and thank you for that. Ngayon ko lang po narinig yan na iba yung taripa sa Luzon at sa Mindanao o whatever. So, sa China po nangyayari yan na iba-iba po ang taripa per region. Opo, that's what I heard from the suppliers, no? At saka yung ibang nakapunta na sa China na ganun nga raw po. Pero sa Pilipinas po, kahit nasa Cebu ka, nasa Davao ka, nasa ganito ka, at saang ports po yan dumaan. Isa lang po dapat ang taripa. Isa lang po ang dapat na tamang HS code at rate of duty. Ngayon po, kung ang importer ay doubtful o ang broker doubtful po sa kanyang taripa, parang may dalawang pinapasukan. Totoo naman po yan. Minsan tatlo pa po, Mami N. There is a remedy to apply for a tariff ruling. Para hindi ka na rin maharas na
Sa palagay ko, tama naman tong HS code ko. Bakit laging nililipat? Nagkaka-penalty pa ako. So it is the responsibility also of the importer to always check the HS code. So yun po yun. Nandiyan naman po si Tariff Commission. We can apply online. So mga 1 month to 2 months lang po yan. Pag may tariff ruling ka, hindi na po yan po-questionin ni Customs, yung HS code. Lalo na kung nagpapapasok ka naman ng constantly, no? So, Opo. magka-problema ka man ngayon, after a while, pag may ruling Yes na, po. papakita mo. Yan, no? So, I hope nakatulong yan, Genesis, no? Yan, okay. So, May Galvan, no? Sabi niya, question po, included po ba talaga ang terminal handling charges, destination charges, like yung binabayaran sa shipping companies, sa VAT, duties, and taxes po? Thank you in advance. Sa ngayon po, Mami En, wala pa po nilalabas ang customs. Nagiging issue po siya sa post-clearance audit. That is yung within 3 years po kasi i-audit ka ng customs. Hindi naman lahat, pero kung ma-hit ka niyan at ma-audit ka, pupuntahan ka ng customs, magpe-present ka ng mga documents. So may mga issues kami na yan po yung napag-usapan sa aming association na yung mga ganyan sinasama po sa computation ng duties and taxes. Pero sa ngayon naman po, wala pa pong ruling tungkol dyan. Kasi po ang shipping line, yung kanina nabanggit ko na halimbawa, nag-bill siya ng 100,000. Wala po yung mga VAT eh. Sinasabi po ng shipping line na iyon po ay charges sa abroad. Mga pass-on charges. So, hindi po namin yung tinitreat dapat na dutiable. Kasi ang dutiable lang po is yung cost, yung FOB price, yung freight, insurance. At kung halimbawa may packing or may mga assist pa po kami tinatawag, so pwede pong i-add doon. So pero yung mga THC destination, yung mga binayaran po dito, hindi po yun origin charges. So that should not be taken as dutiable. Ganun po siya ka-technical, Mami. Oo, dito na binayaran, no? Bakit pa? Opo, dapat po hindi na yung kasama sa computation ng duties and taxes. Tama. Yeah. Okay, so ito si Carissa May Collis, no? Yung CO form po ba ay guaranteed na exempted na sa duties and items? CO form po? CO form po ba yun? Sabi niya po? CO form daw. Marami po kasing klase ng CO. So, merong ordinary CO po, pero meron po yung mga CO na yung Form A, Form D, JPEPA CO. Yan po kasi yung mga may arrangement po ang Pilipinas sa ASEAN na member. Halimbawa po, yung item ay ang regular duty niya ay 10%. Pero kung kukuhanan mo siya ng, halimbawa galing na Malaysia, may Form D, nagiging 0 po yung duty. So it's very critical na makuha po yan ng importer. So kaming broker, halimbawa po, mayroon kaming kliyente, nagbigay po ng shipping docs advance. So tinatanong po namin, galing to ng Malaysia, kailangan ko ng Form D. Kinuhanan ba ng supplier? Nag-request pa kayo sa supplier, nasabihan nyo siya. Kasi kung hindi nyo nasabihan yung supplier, sayang naman po yung masasave nyo na 10%. Ganon din po sa China, may Form E. Yan, no? So depende kung anong klase. Opo. Yan. Sabi ni Madeline, depende po ito sa origin. Vicente Domingo, paano po i-compute ang tunay na landed cost ng isang imported product? Yun nga po yung sinagot ko kanina, Mami En, na kaming mga brokers, may template po kami doon. Kasi minsan may nadadagdag po. Yung bawa, kung may excise tax, dadagdag pa po namin yun sa template namin. Kaya yung template na yan, ayan yung yung knowledge base ng customs broker. Yes po. Kasi sila, they're always on the watch sa mga kung ano-anong mga bagong ruling, bagong reglamento, bagong whatever, no? Kaya hindi natin kayang gawin yung ginagawa nila. And that is the template na pinanghahawakan nila para alam nila kung magkano talaga yung dapat na bayaran. Okay, so that's why it really pays na we deal with somebody like Miss Millet. Yung talagang alam nila na yung pasikot-sikot, hindi lang yung, sige, shortcut na lang. Kasi kung minsan sa shortcut, mas napapagastos tayo. So, Genesis pa rin, no? Sabi niya, are items on pallets and pack considered one pack and one marking only? Last week, I was penalized with that same marking tariff, even though I explained that the pallet as a whole were already marked.
per item po ba ang markings talaga or pwede na pong per pallet as long as packed and declared as one piece? I was also forced to pay certain percentage of the total declared value just to avoid any delays. Para po sa akin, Ma'am El, per pallet po kasi kami may mga cartons din naman kami na naka-shrink wrap po kasi yung mga ganun eh. So may label po kasi yan, trabaho po ng forwarder yan na na lagyan po siya ng label. Kaya to avoid yung mga ganyan na problema po sa markings, ang ginagawa po namin, sinasabihan po namin na importer na hingan nyo ng pictures yung supplier to ensure na compliant tayo sa markings. Kasi minsan nilalagay lang nila kung ano-ano. May mga instances po na parang halimbawa, New York. Halimbawa, nilagay nila New York. Minsan sasabihin pa ng mga tao sa customs, hindi ko tatanggapin na marking yung origin mo na New York. Kailangan may USA dyan. Kasi may New York daw po na Cubao. May mga ganun po. So, to avoid yung mga mahaba pong diskusyon na ganyan and compromise, dapat po malinaw ang ating markings. Nandyan po yung kung sino ang importer, ilan pong karton yan or ilan pong paleta, 1/4, parang ganyan po kung 4 yan na karton. Nandyan po ang pangalan ng importer, ang address at country of origin, kung made in China or kung saan po. Yeah. So minsan, dahil para to avoid delays, talagang sige na lang, okay na lang na. No po. Okay. No, sabi ni Iris Zencali, sana magkaroon ng isang company na magkaroon ng business advisor. That would be a good investment. Or dapat yan ang itinuturo sa high school para pag nagtapos sa college, kahit anong makuha nilang degree, may knowledge na agad sila na pag natapos ng mag-aral kung paano magsimula ng kanilang business. Yan. Agree daw sa iyo si Mary Jean. Ano naman daw sabi ni Vicente Domingo? Okay ka pa, Miss Millet? Yes po, Mami. Yeah. No, Vicente Domingo Jr., sabi niya, ano daw ang red flags kapag nakikipag-transact sa foreign suppliers? Yun nga po. Mahirap po talaga sa foreign suppliers kasi minsan sinasabi nila paiba-iba. Yung alam naman po natin na common yung puro China na po yung dumarating. May sinasabi sila na ganito yung negotiation, tapos nag-iiba-iba. Parang bawat araw nag-iiba yung napag-usapan nyo, kahit daw may kontrata. May mga ganun po ako naririnig. Kailangan po talaga yung profiling ng ng supplier mo. Kailangan, know your supplier din po. Just like kami, know your client. Kasi may risk po kami. Ako nga po, accredited pa ng isang malaking kumpanya, hindi po ako nabayaran. Hindi po ako nabayaran ng kliyente kong yun kasi nag-abono ako. So, may mga risk po talaga kaya mahirap po yung mag-abono. So, yan yung mga ganyan. Lalo na po yung kung first time ka na o-order sa supplier na yan, usually yan may mga down payment, advance payment. So, kailangan po i-research natin. And siguro, trial ka muna ng maliit na shipment. Huwag po muna malaki kasi mahirap po. Maloko ka. Mas malaki po yung gastos. Meron akong narinig na mga horror stories daw sa isang place, sa China. Meron daw isang malaking building. Tapos ang dami-daming mga suppliers. So, pagpunta daw nila, syempre umorder sila. Hindi na dumating yung kanilang binayaran. Tapos nung bumalik sila sa China, iba na yung nakapwesto doon. Yes po. Marami daw mga ganyan. Kaya nakakatakot din na makipag-transact sa mga foreign suppliers, But it's really a risk. Yan. Wala talaga tayong saan tayo maghahanap. Kasi nagrenta lang. Kahit na dito sa Pilipinas, 'di ba, pag nag-supply ka sa isang tindahan, tapos pagbalik mo iba na yung naandoon, paano kang mangongolekta? Yan. Nagpalit na po sila ng business identity. Oo. Si Jovet Verso sabi, kaya kung may questions about import procedures, always consult with the licensed customs broker. Yes. Tama. No? Yan. Mary Jean Galvez is asking, do you have any discounts in different aspects? Pwede naman po kaming mag-discount sa mga kliyente, pero syempre po, depende po din sa volume na binibigay nila sa amin. Iba-iba po kasi rin yung mga, nag-iiba-iba rin po yung rates namin. Depende rin po kung gaano kadami at gaano ka-complicated or complex yung pinapagawa po sa aming trabaho.
Mas mabuti, mag-usap na lang kayo. Pwede namang pa-compute, hindi naman siguro kailangan kunin nyo na kaagad, no? At least you can compare. Yan, ang tanong ni Mary Jean Galvez, may mga illegal ba sa customs? Anong sagutin to? Mahirap po yata yan, Mami En. Sagutin, kasi hindi natin alam kung talagang taga-custom sila or nagtatama sila. Tapos, akala natin lahat sila masamang tao. Hindi naman. Opo. Okay, Vicente Domingo, yung tanong kanina, ano yung pinakamalaking pagkakamali ng first-time importers? Parang nasagot na to ni Miss Millet. Pero baka gusto mong sagutin uli, Miss Millet. Yung mga pagkakamali po kasi, yun nga, hindi mo po alam yung mga permits na kinuha mo. Yung item mo pala ay may permit, may mga, katulad po ng mga chemicals, minsan may DNR po yan, na EMB, minsan may PDEA pa po. Pag hindi mo na-satisfy po yan, wala na. Ma-abandon na po yung kargamento mo. So may record ka na rin po sa customs. Nakatakot, no? Yeah. Pwede po bang mag-import ang isang business kahit na wala siyang customs accreditation, lalo na kung paminsan-minsan lang? Ayun na nga po yung kanina. Siguro po, Mami En, kung ang value naman ng shipment niya ay within 50,000, pwede po siyang, hindi po rigid yung accreditation yan. Parang registration lang po sa Bureau of Customs. 50,000 po, within 50,000. Di ba kanina po, ang sabi ko sa inyo, pag 10,000, under de minimi, wala pong limit yan. Duty and tax free po yan. So, pagka tumaas na po dyan hanggang 50,000, may registration po si importer once a year. Pagka more than 50,000, yung mga regular na po na nagpaparating, yun po yung customs accreditation na rigid, yung daming documents. And then, ngayon po, under the leadership of Commissioner Nepomuceno, yung yearly po, naging 3 years na po ngayon ang accreditation ng importers and brokers. So, medyo na-shorten na rin po. Kaya magpa-accredit na lang po para po safe ang ating importation. At lahat ng mga taxes, mga resibo na yan, maklaim nyo po ang mga input tax, withholding tax, lahat po makuha nyo. So let the taxes work for you. Binayaran mo. Yun ang hindi natin nako-compute, kasi gusto natin mabilis, tapos wala nang hassle. Pero marami palang pwedeng savings kung maayos. Yes, sabi ni Tyra Liabres, ewan ko kung customer mo ito. Opo. Kaya si Miss Millet Ravelo when it comes to brokerage. She will really teach you and give pointers as importers with honest dealings po. No? Parang gusto ko nang maging importer din. Thank you po. Thank you, Miss Myra. Darla is asking, 100K ba talaga ang bayad to have import license? Yung pong, baka yan po yung sinasabi niyang customs accreditation, no? Iba po kasi yung import license sa import accreditation. Yung import accreditation is with the Bureau of Customs. Yung license po is halimbawa, mag-i-import po ako ng cosmetics, raw materials for cosmetics. Pwede po yung kuhanan ko sa FDA ng license to operate. At saka po, Certificate of Product Registration. Ganon din po yung sa mga food and about health. Sa FDA po yan. So yung sa customs po, the right term is customs accreditation. Customs accreditation. Opo. So dapat po, yan po sinasabi 100,000, I cannot say na, pero hindi po kami nagsisingil ng 100,000. So ang binabayaran po sa customs, to be transparent, is 5,000 plus po. Yun po yung may resibo. Pero syempre po, yung broker, ginaid kayo, ano yung mga requirements, ilang araw, ilang buwan, ilang namin binusisi yung dokumento nyo na papasa sa customs. Minsan po yung balikan namin ng mga dokumento, ay mali po to, may discrepancy po yung GIS nyo versus ganito. Dapat po lahat din tugma-tugma po. So hindi naman po kami nag-charge ng 100,000, Mami. Wish ko lang po, gusto ko yan. 100,000 per accreditation of new importer. Pero Miss Millet, ang bayad ba sa inyo is by fixed rate or is it per percent? Opo, Mami. Meron po kasi kaming customs administrative UCAO1, 2001 pa po yun, Mami. So 25-year-old na. So may mga importers na nagbabayad po ng ganyan. Majority of my importers nagbabayad niyan. So that's fair enough. Kasi ang mamahal naman din po nung nakabase po yan sa value ng shipments per invoice po. Kasi po,
the higher the value of the item, mas malaki po ang risk ng broker. Kasi nga po, kahit isubcon ko yan na tracker, may kausap akong ibang trade partners, ako pa rin po yung liable. Ako yung kausap ng importer. So, nasa akin po ang risk. So, yun po yun. So, ngayon po, nire-review na yan ng Bureau of Customs, yung 25-year-old namin na broker's fee, na sana maganda po ang balita. Grabe, no? 25 years old, magkano pa lang ang Coke dati? Yes po, nakailang inflation na po tayo, Mami. Ganong pamasahe at sa jeepney, no? So anyway, yes, sabi ni Janine Harangke, if you do the normal process, ang babayaran nyo lang po is 2,000. Tapos sabi ni Darla is, naku, tiba-tiba pala ang broker ko. Okay. So, Genesis said, nag-apply siya dati, 20K lang ang singil. Yun nga lang, ang sobrang sungit ni ma'am. Papagalitin ka na, sisigawan ka pa. Sino po kaya yung masungit? Ako din, Mami, yan, masungit. Siguro, underpaid sila at overworked. Kung ikaw din naman yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, no? Kasi, so, kung mabait ka, ikaw ang, may ipon lahat ng trabaho sa iyo. Okay, so Leia Antineo, import government regulating agencies has OR. Also, if 100K is the amount, you can ask them for the actual OR. Then, maybe the excess is their office contact price of their service. You can make and negotiate naman for a lesser price. Hindi naman 100,000. Parang sinabi yung the same thing that you said. Yes po. Customs broker po yan, Mami N. Thank you. Kaya alam niya. So, is saying mahirap mag-refute minsan kasi pag nakatenga na yung shipment, may additional na payment na for yard and shipping line. Yes po. Mga storage po and demurrage. So, how to be sure na tama ang tariff code na ginamit? Consult Miss Millet. Yan. Kasi hindi natin, strength yan unless customs broker din tayo. Paano ba nagtatanong si Cariza May, is there a way daw to ma-compute at ma-estimate ang mga charges? Hindi ba sabi mo, meron din sa website ng Bureau of Customs. Opo. Sabi, kasi may mga instances daw na may Form D sila, shipment ay from Thailand, pero naka-duties pa rin. Depende po sa item, Mami N. Kasi hindi naman porke meron kang Form D ay zero na. Depende pa rin po kung ano yung nasa libro. Minsan nare-reduce lang po. Halimbawa, kung 15, naging 10 or naging 5. So, kung 15, naging 10, dahil may CO ka, you save na the 5%. Tanong ni Ashley, madali lang po bang pag may import accreditation ka na sa BOC? Tumagot na si Madeline, sabi niya, madali lang po basta kumpleto ang document. Yes po. Ito si Genesis. Mahirap lang po kasing makipag-compete sa price war. Sa CIF price is 350, nagiging 1.4 ang landed cost dahil sa duties and taxes. Local manufacturer can do for 1,450. Small difference lang. Ay nakakawalang gana daw mag-import. Magko-comment po ako doon, Mami N. Sige. Yun na nga po, kasi kung hindi mo alam kung ano yung mataas, hindi ka makakapag-isip ng paraan kung paano mo mapababa. Siyempre po yung total landed cost mo, magma-markup ka para sa selling price mo. So ano ba talaga ang mataas? Yung freight ba? Kasi yung taripa nandyan na po yan unless hindi ka kumukuha ng mga CO. So yun po yun. So kung freight ang mataas, may mga naman po reliable na freight forwarders na pwedeng makatulong po para bumaba po yan. May mga strategy po na pwedeng gawin na makakatipid ka pero legal po, ethical. Yan, no? Sana, kailangan talaga tayo mag-consult ng experts. Leia Antineo is helping us. Sabi niya, sharing lang daw, marking duty should be clear, especially if the importer's loose cargo originates from multiple countries consolidated in a country by your supplier para ma-avoid yung 5% duty rate penalty. Yan. Okay po. Nagtatanong si Edward, ito question. Edward Abad, nag-a-assist po ba sila for compliance? New importer daw siya ng dental consumables. Let's check po pag yung clarity call po sa website po. Opo. So, talk to Miss Millet. So, the rest are parang okay na. Those are the last. The others are just discussions noong kanilang mga experiences. So,
I'd like to say thank you, Miss Milet, ha, for all of these. Ang daming questions. Ang tagal na namin walang daming questions. No? Pero what it just shows na our audience is really very interested in the topic. And may nagtatanong kung paano ka marireach, ipopost natin mamaya, no? Pero Milet, thank you very much for the valuable insights. And pahingi naman ng final words. Yan, words of wisdom for our viewers. Thank you, Mami Ann. Yung pleasure po, yung honor, yung privilege sa akin po to be your guest today. So, sa amin po, because we advocate yung compliance, para hindi mo po ma-compromise, is yung lagi ko pong natatandaan sa dati ko pong work na yung do it right the first time. Do it right the first time. Do it right the first time. The right way, the right thing. Minsan nga sinasabi ko, ano ba yan? Baka sabihin nila, lagi ako Mr. Right or Miss Right na parang puro correct, duties and taxes, puro ganun yung sinasabi ko na parang na ano na sila na posible pa ba yun? So, kasi po parang bata po yan. Kung ang bata hindi mo naturuan from the very start kung ano yung tama, maliligaw po siya. So, ganun din po, we deal with clients, especially yung mga bago pong importers. So, it's very important na mag-guide po sila ng tama. So what is tama? Magpa-accredit po kayo para ma-avail nyo rin po yung mga taxes na sinasabi ko sa inyo na may halaga po sa inyo. I know na marami kayong issues sa gobyerno about our taxes and we have all the right to be angry. Normal po yun. But sabi nga po, give to Cesar what is due to Cesar. And as customs broker, it is our obligation also na turuan po yung mga importers na magbayad po ng tama, sumunod po sa batas. Kasi our profession is imbued with public service din po. So yun po, Mami. Thank you po. At narinig ko ngayon na yung sinabi mo, pwede ka pa palang balikan within 3 years. Yes po. Kahit na nag-import ka 3 years ago, malay mo ba, kala mo tapos na, nabenta mo na. Pero pwede ka palang magka-problema pa doon. Kaya mas mabuti yung maayos talaga yung papel. Yes po. Kaya until then, Tuesday, I'll see you Tuesday, anak. Keep shining and keep being business-minded, Pinoy. Bye for now!